Hi everyone! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ay isang collective love reading for you. So let's see what's coming to you this time. Collective love reading. So pwede kayong maka-resonate, pwedeng hindi. Just take what resonates. So tinan natin kung ano yung mga signs, no? Zodiac signs na maaring makakonect dito, no? So this message might be for you. Let's see. Para kanino tong reading na to? Para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. At sa Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. Taurus, Cancer, and Aries. Baka para sa inyo to. Let's see. Ano yung energy check-in to? Okay. Tignan natin what's going on sa inyong relationship. So, tandaan, pwede tong reversal rin yung role. Okay, pwedeng magkapalit. So, just take what resonates. Energy check-in. Energy mo, energy ng person mo. This is your connecting energy. Okay, overall, energy ng relationship. Four of Pentacles. So, this is stability, no? Maaring you really want this relationship to work. Gusto nyong magpatuloy ang connection na to. Oh, you have the lovers. So, commitment ito. Yung iba sa inyo gusto magkaanak. Or, nandun kayo sa proseso ng pagiging very serious sa relationship ninyo. So, energy ng person mo towards the relationship. Ooh, the devil. So, maaring you are dealing with a Capricorn. Energy mo, Knight of Pentacles. So, maaring ikaw ay Taurus, Virgo, or Capricorn. Ayan. It seems na, dito sa connection ninyo, pwedeng your person somehow may obsession, okay, about the situation. Let's see your current energy, yung connecting energy nyo. Four of Cups. Okay. Let us clarify. Kasi parang ang Four of Cups kasi is parang hindi siya kontento. Hindi siya kontento sa situation niya. Feeling niya may kulang. So, kung connecting energy nyo yan, pwedeng isa sa inyo, no, feeling may kulang sa relationship. Let's see, what is the devil? The Strength card, so Leo energy. Oh my God, someone is obsessed. Maaring itong person mo obsessed sa'yo. Tapos, maaring ikaw yung nakukulangan sa kanya. Siya yung obsessed sa'yo, ikaw yung nakukulangan. What is the Knight of Pentacles? You have the Six of Swords and the King of Pentacles. Oh, okay. So, some of you, pwedeng itong person ninyo, parang ang feeling nyo sa kanya is, hindi nagiging, parang, alam mo yung wala masyadong direction sa gusto niyang tahakin sa buhay. Kasi pwedeng ikaw yung mas seryoso dito sa relationship na to, na tipong gusto mo, pinag-uusapan nyo na yung future, kung saan papunta yung relationship ninyo, kumbaga yung practicality sa isang relationship. Hindi lang puro love, 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 but also, after nung love, ano na, oo, saan kayo titira, ano yung future nyo together, alam yun. So, maaring yung person mo is someone na just living one day at a time, no? Yung tipong nasa present moment lang siya. At yun yung parang feeling mo kulang. Nakukulangan ka sa kanya, pwedeng hindi siya masyadong nagiging, yung parang hindi siya nagiging reliable. Let's see what else. King of Cups, puro emotions, puro love, love, love. Although this person might be so caring sa'yo, kaya lang to the point na parang, alam mo yung masyadong clingy. Ito yung tipong nasobrahan naman sa sa care, na tipong feeling mo nakakasakal na. And I also
feel na parang sa side ninyo, parang gusto mo munang mapag-isa or parang gusto mo munang hanapin yung sarili mo if you are ready for this type of relationship, of this commitment. What is the Four of Cups? The Ten of Swords. Oh, okay. Meron ditong pagod na sa connection na ito. Bakit pagod ka na? Kasi 'di ba, may mga tao na gusto nila practical pagdating sa relationship na masyadong seryoso. Yung iba naman, hindi sila ganun kaseryoso. Maaring yung person mo is the type of person na, yes, expressive sa feelings niya. Yes, ma-care siyang tao. Pero, parang, this person is someone na hindi pa ganun ka-stable sa buhay. Okay? Anong energy ng relationship na to? What's the energy? Girl talk. O, ayan. So, maaring you are talking to your friends. You are, kumbaga sa kaibigan ka na lang nakakapagsabi ng mga observations mo about your person. O, diba? Not showing your true feelings. Pretending. Baka yung iba sa inyo, kayo yung nagpe-pretend. Hindi nyo nasasabi sa person nyo na, teka, anong gagawin natin? Anong plano na? Kasi pwedeng ikaw yung tipong you are really working hard, meron kang pangarap sa buhay, you're establishing your career. Kumbaga, alam mo yung direction na tatahakin mo. And your person is somehow, andun lang siya sa point na this person just shows or cares love for you. Pero ikaw yung mas provider. Pwede nga itong person that you're dealing with, meron siyang mga unhealthy habits. Pwedeng meron siyang addiction, no? Oh my God! Kasasabi ko lang, addiction, no? Yan, no? Codependent, obsession, controlling. Ito yung tipong syempre hindi naman magre-resonate sa lahat yan eh. Ito yung tipong, yung person mo, pakialamera sa buhay mo, pero wala naman siyang pangarap sa buhay. Kumbaga wala siyang masyadong ambag. Pero ikaw, you're really hardworking, you are focusing on your goals, kumbaga futuristic ka, iniisip mo yung future ninyo together. Pero parang, bakit ikaw lang, no? Ang tendency niyan, baka mamaya itong person na to, umasa sa'yo. Umasa lang sa'yo, diba? Hirap naman pag ganon. Needs time. Girl with this. Nako, baka nga mamaya, itong person mo, sa sobrang busy mo, siya wala masyadong ginagawa na kaasa sa'yo. Baka ito may ginagawa pang kalokohan, diba? So, kumbaga, nagre-risk ka sa relationship na to. So, kung sa tingin mo, siya na yung person para sa'yo, pag-isipan mo muna kasi I don't think na itong taong to ay may maibibigay na magandang future sa'yo. Sa relationship ninyo. Kasi paano kung ikaw lang nag-e-effort, tapos siya nakaasa na lang sa'yo? O saan kayo, anong mangyayari? Diba? Tingnan natin, where's this connection, relationship going? King of Swords, Eight of Wands, Queen of Wands. King of Swords energy, someone na medyo cold, oo. And then the Queen of Wands is, syempre, fiery yung energy niya. So, I think, itong relationship na to, magpapatuloy. Oo. Pwede kasing, meron pa rin kayong benefits sa isa't isa, no? Kahit na sabihin natin itong person mo hindi siya nakakatulong sa'yo financially, pero yung support naman niya sa'yo, emotional support nandoon, 'di ba? Although ikaw yung mas busy sa kanya, hindi mo man siya nabibigyan ng emotional support
yung needs naman yun na po-provide mo. Alam mo yung ganun. So, I'm sensing na still, you are complementing each other. No? Kumbaga, nako-complement nyo yung needs ng bawat isa. So, I think, itong relationship na to, pwede naman to magpatuloy. Five of Swords. Okay. Maaring meron lang ako nakikita rito na pwedeng maging issue ninyo na pwedeng may pag-awayan kayo. Okay. This can be someone na namamagitna sa inyong relationship. Pwedeng career mo, trabaho mo, or mga taong nakikialam sa relasyon nyo. Okay? So, that is your reading for the collective. So, I wish na nakatulong to sa inyo. So, kung meron kayong tanong or any type of relationship, situationship na gusto nyong gawan natin ng reading, comment nyo lang dyan para magawa natin ng collective reading. Okay? So, thank you so much. Bye!